Isang pinagpalang araw na naman mga kagaya. So after 1 week na nagawa natin tong greenhouse natin, na renovate natin yung greenhouse natin, nakapag-harvest na tayo nung nakaraan kasi may malalaki na tayong linagay dito. So yung space na to ay yung na-harvest natin. So more than 60 cups yung dito na na-harvest natin. Then ito mga bagong punla na yan, kalalagay lang natin, bagong lagay lang, plus yung kasama ito yan, bagong punla. So more than 100 cups ang linagay natin ngayong bago, gawa nang na sold out na yung linagay na natin dito mga malalaki. So after 1 week naibenta na natin yon. So ito yung mga bago, ito yung susunod na ibebenta natin ngayong week sa Sabado. Yan yung harvest natin. Tapos next week itong buong hilera naman ang i-harvest natin. Then the following week ito naman na nasa gilid. So ganyan sunod-sunod yung harvest natin weekly. Ang ano lang ngayong linggo is naubos yung lettuce natin, pati yung nasa baba. Ayan, wala na tayong tanim sa baba, ubos po yan. Gawa nga may transition tayo nung pagkagawa nito, yung ibang tanim dun sa baba is linipat natin dito. So nagkulang yung punla natin, so nagpunla na tayo ng sunod-sunod uli kasi nga kompleto na yung space natin. May gawa na tong rooftop natin, and yung sa baba is kailangan din natin lagyan. Ayan, so nakakatuwa lang mga kagaya, ang bilis natin mag-harvest dito. So tapos itong darating na Sabado, i-harvest naman natin itong portion na to. And actually si customer nagpapadeliver bukas, wala na tayong pang deliver. Sabi ko maliit pa yung lettuce natin, sabi niya okay lang daw maliit. So pinicturean ko to at pinakita sa kanya. Sabi ko ganito lang kalalaki yung lettuce natin, ganito pa lang kalalaki yung lettuce natin. So wala daw problema sa kanya. Sabi niya deliveran natin siya bukas yung ating suki. So yan, magandang problema yan kasi nga nauubusan tayo ng lettuce. Gayon nga, so tuloy-tuloy lang yung tanim natin mga kagaya. Ito na yung harvest natin, yung tubo ng lettuce natin sa bagong setup natin ng greenhouse. And tingin ko kahit maulan, nag-uulan dito ng halos 1 linggo, pero titingnan nyo naman yung tubo ng lettuce natin, sa hindi siya talaga naglegi, maayos yung tubo ng lettuce natin. Ayan, ito halos 5 days pa, pero gusto na ni customer mag-deliver tayo. So makikita nyo, ito nagdagdag pa ako ng provision dito, just in case lagayan ng PVC pipe. So naglagay tayo dyan ng additional uli na ganito karami, kung gaano kadami to, kasi doon sa side na to, sa kabilang side naglagay tayo, ganun din yung maidadagdag na natin dito. So hindi pa ako naglagay, tinitingnan ko pa muna kasi nga kahit maglagay ako dyan wala pa akong pampunla kasi doon sa baba halos bakante yung ano natin. So pupunuin ko muna yan. Pagka talagang kinapos pa tayo, maglalagay ako ng additional pipe dyan. So kaya tayo nakapaglagay ng additional pipe dyan, gawa ng malayo na yung mesh net natin. Dati kaya natin binago yung kabit ng net kasi nasisira yung dahon ng ating lettuce kasi halos nakadikit dito. Ngayon malayo na yung net, so nag-add pa tayo dito ng provision na paglalagyan just in case gusto pa natin magdagdag ng pagtataniman. Ayan, so sunod-sunod na po yung
Tanim na naman natin ngayon. Kahit tag-ulan, bibihira yung araw, magpakita yung araw, mukhang maganda naman yung tubo ng ating lettuce. So okay yung pagkagawa natin. Kahit na malakas yung ulan, nag-uulan siya, pero pagka hinawakan mo yung dahon dito, hindi siya basa. Dati pagka medyo malakas yung ulan, basang-basa yung ating lettuce, yung nagkukos pa ng magkaroon ng fungus. So ngayon ito, sobrang layo na ng ating lettuce. Ayan, oh. Nakaganyan na yung kamay ko, hindi ko paabot yung net natin. Talagang malayo siya. Ayan. So kahit na malakas yung ulan, wag lang malakas yung hangin. Kahit malakas yung ulan, ituyo yung dahon ng ating mga lettuce. Ayan. So nakakatuwa at maganda naging resulta ng ating ginawa dito sa ating greenhouse. So sana magtuloy-tuloy yung harvest natin kahit na tag-ulan. Makakapag-provide pa rin tayo ng supply sa ating customer ng ating lettuce. So ngayon nga, kahit maliit pa, gusto na ni customer mag-supply tayo sa kanya. So ipoprovide ko yan, bibigay natin yan, yun naman ang gusto niya. Pinakita ko naman sa kanya, okay lang daw. So yun lang mga kagaya, na update ako ng unang update dito sa ating ginawang greenhouse. Ayan. So nakapag-harvest na kagad tayo kahit konti. Kasi mga malalaki na po yun nung linipat natin dito. Galing din yun sa baba. Nung nagawa tong greenhouse, naglagay na tayo kung ano pa yung mga natira doon. Naglagay tayo. So mga more than 60 cups. Nabenta na rin natin. Nagtanim na ulit tayo ng panibago. And ang kagandahan po, yung tanim din natin sa baba is lahat na po nabenta. So nakakatuwa at halos na maubos lagi yung ating tanim na lettuce. So sa inyo mga kagaya, yung mga nanonood, kung nahihirapan kayo ibenta yung lettuce nyo, meron akong naka-upload sa aming YouTube channel kung ano yung kapamaraanan namin kung paano ko maibenta yung aming tanim na lettuce. And bukod sa lettuce, nagtatanim na rin tayo ng celery. Kasi nga maganda rin yung bentahan ko ng celery. Ayan. Meron tayong mga celery dito, maliliit. Tapos mayroon akong celery dun sa baba. Yung celery natin dun sa baba is mga pangbenta na. Talagang malalago na siya. So yun yung advantage ng tanim yung celery. Kasi akala ko abutin ng mga 3-4 na buwan bago makapagbenta. So halos kasintagal din pala ng lettuce. 45-50 days pwede mo na ibenta. Pag hindi siya nabenta ng 50 days, pag tumagal siya, mas mahal kung may bebenta kasi lumalago siya. And ang advantage niya, hindi siya pumapait kagaya ng lettuce. Ang celery habang tumatagal, lumalago. And pag habang lumalago, naitataas ko yung presyo. Ayan. Yun din yung kagandahan. So naging dagdag natin yung tanim nating celery dito. Mayroon dinagdag natin yung pagtatanim ng celery. Pwede pala siya kahit tag-init yung celery, o ngayong tag-ulan nakita ko maganda rin yung tubo niya. So pwede natin i-mix celery and lettuce. So hindi ko na iaalis yung celery dito sa pagtatanim ko, kagawa ng maganda rin yung bentahan ko ng celery. So sa inyong area din mga kagaya, mag-isip kayo ng pwede nyong itanim, wag lang puro lettuce. Minsan may mga demand si customer na pwede nating mag-try ka ng mga ilang piraso. Pag maganda yung resulta, pwede nyo i-mix dun sa tanim nyong lettuce. So alam ko yung iba ganyan ng mga ginagawa. Hindi lang celery, ang iba may mga sweet basil, pechay, kung ano-ano pa. So dito sa area namin, yun yung nakitaan ko, na bukod sa lettuce, pwede rin yung celery.
So yun lamang mga kagaya, maraming salamat uli sa inyong panunood. And hanggang sa muli, happy farming!